Siyempre ngayon, Carla, napakarami natin pag-uusapan, lalo na ngayon mula nga sa mga binalitang sports ni Hazel. Siyempre maraming mga tagumpay na nakamit na naman ang ating bansang Pilipinas dahil yung pagkakawagi ni Nonito Donaire, di ba? Na talagang napabilang na siya sa elite group kasi 5 na yung belts na pinangahawakan niya. Wow, congratulations. Alright. So mula dyan, no, outside the Philippines, di ba? Sobrang dami natin mga nakuha ang karangalan. Naman natin, Carla, na sobrang hindi nagpapahuli ang mga kababayan natin sa pagiging masipag. Siyempre, hindi rin nagpapahuli yung ating mga kababayan OFW, so yung mga overseas Filipino workers. Yeah. At yung laging mga nangyari daw, Carla, no, siyempre, magtatagal sila abroad, mag-iipon sila, pero paano ba nila gagamitin ng matiwasay yung ipon nila? Tama, kasi diba usually, Carla, kapag pagbalik, bibili ng mga gamit, appliances, shopping. Tama, totoo yan. Pero ano ba yung mas sustainable? Diba? Kaya ngayong umaga, mga boss, makakasama natin ang isang, syempre, negosyante na syempre pwede makapagbigay ng mga suggestions sa ating mga OFWs para mas mapalago nila yung ipon nila. Kaya ngayong umaga makakasama natin si Sir Richard Uy, ang General Manager ng Waterboy. Good morning, sir. Good morning po. Good morning. So, sir, can you please tell us something about your company? And also, di ba meron nga po kayong advocacy para po sa mga OFW? Siguro, i-discuss nyo rin po yan sa amin. Bali, yung company po namin, which is focus on the 5 gallons ng water distribution business. Bali, kami na po yung nagpa-produce ng mga bottles and mga bagay na kakailanganin ng franchisor namin. So, for example, ang setup namin, kung wari sabihin natin sa bahay lang sila, no? Tapos, i-start nila yung business nila doon, yung mga neighborhood nila, i-distributan nila ng water. So, ang kagandahan dito, yung mga OFW po natin, na mga kababayan natin na nagpapakahirap sa ibang bansa, pagdating nila dito, they could invest on a business na kahit sa simula, maliit, pero yung tuloy-tuloy na negosyo. No? Tapos, papalaguin na lang nila. Para nang sa ganun, na pagbalik nila dito, yung iba kasi yung ginagawa nila, pinapaubaya nila sa mga kamag-anak nila yung negosyo. Habang nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho, binibigyan nila ng negosyo yung mga kamag-anak nila dito, tapos doon nila sisimulan yung mga negosyo na gusto nilang ipundar. Para pagbalik po nila dito, asikasuhin nila at palalaguin na lang nila. Nang sa ganon, yung mga inipon nila, hindi maiwalda sa ibang mga pamamaraan lang. Alright, Sir Richard, based na rin sa mga sinabi nyo, parang designed talaga sa for the OFWs. So, firstly, bakit ito yung pinaka-target market nyo? Bali, yung target market namin is actually everyone. Okay. No? Although yung mga OFW po kasi natin, sila po yung talagang nagsasakripisyo para sa bayan natin. No? So, they work outside the country, tapos mag-iipon sila, pagbalik nila dito, yung iba, nagre-retire na lang. Yes. No? So, yung mga naipon nila, unti-unti na lang nila nagagastos. Kaya, just to save their savings na pinaghirapan nila, eto ngayon in-offer namin na package na mag-start sila sa maliit, tapos papalakihin nila yung negosyo nila. Ayan, sigurado ko maraming OFW na dyan na very interested dito. So, how does this work? Paano ba sila, kumbaga magre-register? Magkano ba yung pera na ilalabas nila? Okay. Bali yung setup po kasi namin, no? Kami po yung nagpa-process ng mga bottles. So, outright, si franchisee po namin, sila na lang po yung mag-distribute ng product doon sa mga customers nila. Alright. So, ang ano dito, kung wari sabihin natin, sila mismo, i-testing nila, i-alok lang nila sa mga kaibigan nila. So, yun yung ano doon, magandang start. Tapos, kung wari magkano siya, bali ang franchise fee po namin is 30,000. 30,000 lang? 30,000 lang ilalabas nilang pera. Okay. Ang kasama po doon sa franchise fee po namin is yung training program namin. Okay. Tapos yung ano nila, exclusivity nila dun sa area. Okay. And then yung mga training mga forms, mga operations na kakailanganin nila on how to build their business. Although yung mga inventories and everything else is on a itemized basis. So if for example, gusto nila mag-start muna ng 100 bottles, no? So mag-invest muna sila sa 100 bottles. Once na paikot na nila yon and they decided to add on their business, then that's the time they would add for the another
bottles na kakailanganin nila. Alright. Sir, nabanggit nyo na may trainings yung part ng proseso no, bago mag-start yung business. Kasi, Carla, very important yan. Kasi usually nga, kapag may iba mag-i-invest sila sa isang business, implementation agad, tapos parang wala silang background. So, sir, para po siguro more information sa mga boss natin, ano yung specifics itong trainings na to? Bali, dito po namin sinasabi yung difference po namin. Tapos, Yes. Tapos, itong training namin na to, dito namin sila ina-assist kung paano nila ibebenta yung mga products, tapos kung paano nila i-build yung business nila, no? Kasi hindi lang naman sa pagbebenta yan eh. Kailangan mo i-handle yung cash flow mo, kung paano mo yung i-handle yung mga expenses mo. Oo, kasi yung iba, doon na nila huhugutin yung panggastos nila sa bahay. So, hindi tama yon. Dapat hiwalayin nila. Para nang sa ganun, nakikita nila kung talagang o talagang mamaya sa iba lang nila nagagastos yung pera. So sayang yung nila, yung mga pinaghirapan nila. Ito naman po, paano nyo po ba hinihikayat itong mga OFW na magnegosyo? O katulad na lang po nitong inyong water refilling station? Bali, ma'am, yung sa amin kasi, ang encouragement na ginagawa namin, no? Meron kaming ginawa ngayon na training program, na trial. For example, si entrepreneur or si kababayan natin gusto niya mag-start ng business. Tapos, syempre, initially, medyo hesitant sila. Hindi sila kaagad mag-invest ng money nila. Yes. So ngayon, we came up with this trial program na, for example, kayo sir, kung gusto ninyo i-try yung business, kukuha kayo sa amin ng product on a consignment basis for 2 weeks. No? During that 2 weeks, you could try to sell it in your area and feel if this business is for you. No? Kung bebenta siya sa lugar at saka kung ito ba yung na gusto mong gawin. Yes. No? Nang sa ganon, bago ka maglalabas ng pera mo, na-try mo na siya. Yes. So right now, kami pala yung nag-offer ng ganong klaseng service sa mga gusto mag-business. Alright. Sir, gusto ko sana i-emphasize ngayon yung pinaka-process mismo. Kasi kanina papiyaw na pag-uusapan natin na may training and then start na ng business agad. Para po siguro, lalo na yung mga boss natin outside the country ngayon na nanunood, ano yung magiging step-by-step process nila hanggang maabot na nila implementation na ng business from the trainings and all, sa pag-contact pa lang? Bali, sir, sa amin kasi medyo simple lang talaga. Okay. In-structurize namin yung system namin in such a way na maging very, very simple siya at saka friendly dun sa mga gustong mag-business. No? Ang first na step na kakailanganin nila is yung area nila. They would need at least mga 6 square meters. They could also start it in their own house. Yes. No? Kung meron silang vacant na pwesto dyan, ang important lang, hindi siya pwede na nakabilad sa araw, hindi siya pwede And then, yung mga pets, it should be on the other side, hindi dun sa area na in-stock natin yung mga products. Tapos, if for example, meron silang ganun area, they could inquire to us kung yung area ba nila available pa. Kasi pag meron kami existing na outlet na dyan, na malapit sa kanila, hindi namin sila pwede i-allow. So ngayon, once na na-check namin yung location nila na okay pa, pwede natin sila mag-start. Tapos ita-training namin sila, no? Kung maaari, sabihin natin kung paano nila ibebenta, ano yung difference ng company namin sa mga iba, no? Yung company po kasi namin na Waterboy, kami po yung nagpa-process, kami po yung factory. So, si franchisee, sila yung magdi-distribute na lang. So, yan o, Jules, marami tayong natutunan. Pero, sir, paano po sa mga OFW natin dyan o kahit sa ating mga kababayan dyan na interesado, sino po ba at saan po ba nila kayo pwedeng kontakin? Pwede po nila kami kontakin sa 477-1205, 438-6270, and they could also check our Facebook page, facebook.com/Besivan, Besivann. Alright. Okay, yan. So, Carla, sobrang dami natin natutunan. Sana rin marami mga na-inspire, lalo na mga kababayan natin, mga overseas Filipino workers na nanonood ngayon, na syempre para maipundar nila na magkaroon ng investment sa pera na inipon nila. Right, tama yan, Jules. So, napakadali, napakabilis na magkaroon na ng Simple negosyo. Lang 30,000 franchise pesos na agad. Diba? Pwede mo nang mapalago ang sarili mong pera. Again, that was Mr. Richard Uy, ang General Manager ng Waterboy. Maraming salamat. Thank you so much, Thank you po.